hello sound. Yan. Tayo po muna manalangin ng 2 minuto bago po tayo magsimula. At pag po kayo tapos na, tayo po yung magsitayo para po malaman natin kung kayo po tapos na. Tayo po muna manalangin. Ating buong basahin ang Psalm 63, whole chapter po. Salitan po tayo. Sa wikang English po, ako po ang simula. Then sabay-sabay po tayo hanggang marating po natin ang verse 11. Kung inyo pong nakita na, paki-amen po. Okay, basahin ko po. Verse 1, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land where no water is. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. But those that seek my soul to destroy it shall go in the lower parts of the earth. Sabay-sabay po tayo sa verse 11. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory, but the mouth of them that speaketh lies shall be stopped. Tayo po muna manalangin po muli. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, magandang gabi po Panginoon. Salamat Panginoon na kami muli nagkasama-sama. Salamat po na mayroong araw po ng Miyerkules upang kami ay magkasama-sama, makapanalangin, makapag-awitan, makapagkamustahan, lalong higit makapakinig po ng inyong mga salita. Alam namin na kami po yung mga mahihina, alam namin na kami po ay nagkakasala pa rin Panginoon. Kaya salamat. Kami po ay patuloy pong mapapaalalahan, Panginoon. Kami po ay lumalapit. Muli, Panginoon, na kami isamahan sa inyong pagbubulay ng inyong mga salita. Ang inyong pong likod, Panginoon, inyo ilagay sa inyong likuran. Kayo po ang tunay guro. Kayo po ang patuloy na magsalita, Panginoon. Gamitin niyo po inyong lingkod, Panginoon, maging tagapagpaalala. Maipakita, Panginoon, ang mensahe ng inyong salita, Panginoon, at maging blessing, Panginoon, ang inyong pong salita. At ganoon din po magdadala, Panginoon, sa kanila. Bigyan niyo po kami bawat isa, Panginoon, ng pusong mapagtanggap sa mensahe, kami ay matamaan. Mag-lead ito, Panginoon, para baguhin namin ang aming sarili at patuloy na magsikap. Magpatuloy, Panginoon, sa inyo pong biyaya. Kayo po ang patuloy na maggumabay sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang gawa po ng kaaway, yung ilalayo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ng ay mga kasalanan na gagawa po din. Ay patuloy na ipinalilinis, Panginoon, sa inyo. Sa mga kapatiran pong paparte pa lamang, kayo po mag-iingat sa kanilang mga saking gagamitin, Panginoon. At kayo po ang patuloy na sumama, Panginoon, sa amin at mataas sa bawat oras pong daraan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay, patawad po muli sa gagawang kasalanan, at samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. So, magandang gabi po uli sa bawat isa. Paalala pong muli, ang mensahe po natin ay para po sa lahat. Okay po, ito po ay hindi para lang sa mga tagapakinig. Sabi nga,
Bago po makakita ng mensahe, natamaan na po ang gumawa, ang naghanap po ng mensahe. So ito po para sa atin lahat. At kami po nagpapasalamat na ang Bible po ang authority natin. Dahil kung sa buhay at buhay po ng magsasalita, wala na pong kayang tumayo sa likod ng mga pulpitong ito. Pero kami po nagpapasalamat sa biyaya po mga pagbulay po ng kanyang mga salita. According to the World Population Review, ito po yung isa pong site sa Google, ayon pong search, according to the data, have a tendency to wake something during the 7 o'clock of hour that includes the US, which sits right in the middle of the pack with an average wake-up time of 7:20 a.m. Ang average time daw po ng pagising ng isang tao ay 7 a.m. and 20 minutes. So yun daw po ang average. Bawat yun po yung sa buong mundo. Pero yun po yung average. Mayroon pang mga bansang nagigising ay mga 6:30, 6:40, yung iba naman mga alas 8 na nagigising. Pero ang average daw po ay pumapatak ng 7:20 a.m. Sa Pilipinas naman po, ang average time naman po nating mga Pilipino, ang gising daw po natin ay 7:28 a.m. So ito po Google po ha, pero alam ko po sa inyo merong mas maaga at meron din pong mas tanghali pang nagigising. So ito po kaya ipatak na po natin sa average. Sino po sa atin ang mga maagang nagigising? Pakitaas nga po ng kamay. Yung as in maaga po talagang nagigising. Huwag po kayo mahiya. Yan po yung isang magandang bagay. So madami ang maagang nagigising. Sino po dito ang... So maaga po tayong nagigising. Sino po dito ang maagang nagigising para manalangin? Pakitaas po ng kamay. Okay. So madami sa atin ang maagang magising pero nagigising nga lang. Okay po? Para magandaan sa maghabang daraan. Pero kakaunti sa atin, or itong mensahe ito para sa atin, kung tayo maaga lamang gumigising, para lamang matapos ang araw. Ito po'y hamon sa ating ngayong gabi na tayo maagang magising para makipag-usap po sa Panginoon. Sabi ng verse, early will I seek thee. Sanay na po kasi tayo na sa mga importanteng mga bagay, maaga tayo nagigising. Di ka po? Tayo pong lahat i-guilty diyan. Pag merong outing, mas maaga pa. Wala pang call time, naando na. Pag meron kang event na pupuntahan, wala pa yung oras, mas maaga ka. Pag meron kang mahalagang sa trabaho, sa school, anong atin para tayo hindi malate? Anong ginagawa natin? Tayo gumigising ng maaga. Pero ngayon po, ang ating hindi ito para sa inyong trabaho, hindi ito para sa inyong mga pagpasok, sa inyong mga gagawin sa bahay. Ito pong mensaheng ito ay para sa atin na tayo hamunin, na tayo gumising para po makipag-usap sa Panginoon. As a part of our instruction po, to seek early also means to seek earnestly or sincere. Ang ibig sabihin po ng earnestly ay sincere and seriously. Ang or naman po, meron pa pong isa pa pong ibig sabihin ng earnestly ay diligently. Or sa Tagalog po ay masipag. So, ang sabi po dyan ng verse 1, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. Kung ating pong ilalagay sa synonym, early will I sincerely seek Thee. Or hahanapin natin ang Panginoon ng sincere or ng masipag. Kasi ang makipag-usap po sa Panginoon ay isa pong napakalaking bagay at isa pong blessing po talaga sa atin. So ating pong madadaanan pa yan, ating pong titingnan, ano ang pinaka-mensahe po ng salita ng Panginoon or anong nais niyang ipaalala sa atin tungkol po sa maagang pagising po tuwing umaga. Sa background naman po ng Psalms chapter 63, inyo pong makikita sa inyo pong kung kayo po yung mayroong mga Bible na hawak, sa una pong part, ang sabi po dyan, ito po yung nasulat ni David nung siya po yung nasa wilderness ng Judah. Ang story po dito, siya po yung inahabol ni Absalom. So si Absalom po yung anak ni David na nagrebelde po sa kanya. So ang mga tao po ni Absalom ay hinahanap si David para po siya ipatayin. So kaya siya tumakas at nagpunta po siya sa mga wilderness ng Judah. Tinatakasan niya mga humahabol sa kanya. Then kaya po naisulat niya yung buong chapter po ng Psalm 63 dahil namimiss niya na po yung temple ng Panginoon at sumamba dito. So yung longeth for thee po, tingnan niyo po dyan, yung verse 1. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry land, and thirsty land where no water is. So siya po'y sanay na siya'y laging nasa temple, siya'y sanay na palaging nasamba sa Panginoon. Then biglang siya'y nawala dahil nga siya biglang tumakas sa kanyang mga kaaway. Kaya niya sulat niyo po, yung Psalm 63, nagpapakitang namimiss niya na ang Panginoon. Kaya po ang isa po talaga sa isang bagay na hugot natin kung bakit po tayo makikipag-usap sa Panginoon dahil siya yung ating namimiss.
Meron po ba makapagsabi dito na siya yung malapit sa Panginoon? Ayaw nga natin, pag nga merong nakakasalubong, pag nakikita kita, parang ang layo-layo ko sa Panginoon. Di ka po, tayo aminadong tayong lahat ay malayo sa Panginoon. Bakit? Dahil ng ating kasalanan. So ito pong si David, siya malayo sa Panginoon physically, dahil siya wala sa temple, pero siya malapit spiritually, dahil sa kanyang paggising ng maaga at pakikipag-usap po sa Panginoon. Ating mong pag-aaralan kung anong meron sa paghanap sa Panginoon ng maaga o masikap. Number 1, para po tayo ay masimulan natin. Nakita po ulit ni Eric ang aking outline at parang hanggang apocalypse na po ito. Number 1, na ating makikita, anong meron sa pagsik sa Panginoon ng maaga? Number 1, the beauty of it. Pakibasa po ng lahat po ng mga lalaki ang verse 1, then mga babae naman po ang verse 2. Sa English version po. Ready now? Read. Verse 2 po mga babae. So makikita po natin dyan, ito pong si David, nung siya po yung nakipag-usap sa Panginoon ng maaga, ang kanya pong nakita ay yung ganda nito. Tingnan niyo po ang sabi niyan, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Ang mga bagay na makikita po natin ay yung ganda una, ng bagay pong maganda sa paghanap po sa Panginoon sa maaga, ay yung ganda po ng Diyos. Ate pong tinatalakay yung mataas na pagtingin po sa Panginoon. Pero anong makikita natin kung makita natin ang Panginoon ay nasa mataas sa tayo? Una po nating makikita yung ganda na ang Panginoon po ay nasa mataas na katayuan. Ang Panginoon po ba'y mataas pa ang katayuan sa ating mga buhay? Sana po mataas. Una po nating makikita dyan sa verse 2, to see thy power, yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kayo po'y tumingin palagi sa inyong paligid, napakagaling po ng ginawa ng Panginoon. Tumingin ka sa iyong katabi, napakagaling ng ginawa ng Panginoon. Sabi nga, napagaling at sinabing, hindi kita kamukha. Nagkikagaling ng Panginoon na hindi kayo magkamukha ng iyong katabi. Purihin ng Panginoon na hindi mo kamukha ang iyong katabi. Di ka po? Pero ang bakit natin pupurihin ng Panginoon? Bakit tayo makikipag-usap sa Kanya ng maaga? Dahil maganda na makita ang Panginoon sa Kanyang katayuan, sa Kanyang paglikha at sa pag-sustain po nito. Tingnan niyo po, ang mangga, hindi siya nagbabagong kada araw. Ang inyong mukha ay hindi nagpapalit kada araw. Ang Panginoon po nagsusustain yan. Yung inyong laki ng inyong hindi yan palaki ng palaki. Yan ay nagiging maintaining. Ang Panginoon po nagme-maintain yan. Ang Panginoon po nagsusustain yan ng lahat ng mga bagay na meron po tayo at lahat nating nakikita. So ang Panginoon po ang may dahil niyan. Hindi mo dahil yan. Yan libag mo nga, hindi mo dahil. Kumapit lamang yan sa iyo. Di ka po, napaganda ng kalagayan po ng Panginoon para hindi siya hanapin sa maaga. Okay po? Then yung kanya pong kaluwalhatian. Sabi po ng verse 2 pa din, as I have seen thy power and thy glory, yung kaluwalhatian po ng Panginoon. Yung paghanga sa katayuan ng Panginoon. Tayo po nagpapasalamat, sabi nga nung isa pong verse, tayo nagpapasalamat ang Panginoon na hindi isang tao. Hindi ka po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, ang Panginoon natin hindi makakalimutin, ang Panginoon natin ay hindi tamad, ang Panginoon natin ay hindi magagaliting sobrang, kung katulad nating taong, kung ganun magalit. Tayo pinagpapasalamat sa Panginoon at tayo mananalangin sa Kanya, tayo ihanapin natin siya. Bakit? Dahil ating nakikita yung ganda ng kapangyarihan ng Panginoon at nung ganda ng Kanyang kaluwalhatian. Bulayin po palagi natin yan. Napakadami natin kayang bulayin po sa Panginoon. At yan po tayo mismo ang makikinabang kung tayo pong makikita natin yung kapangyarihan at kaluwalhatian po ng Panginoon. Makikita din po natin yung ganda, yung ganda ng faithfulness ng Panginoon na hindi siya nagbabago. Kung baguhin ng Panginoon ang temperatura ng ating kalagayan, mainit na, at babaguhin po ng Panginoon, lalo nang uminit. Pero salamat, ang Panginoon po natin na hindi nagbabago. Kung ang iyong katabi pa bago-bago, ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong karelasyon, ang iyong kung sino man ay nagbabago, kayo po'y magpasalamat, ang Panginoon po natin na hindi nagbabago. Kaya po, deserving po ang Panginoon na siya hanapin po nating maaga.
ang isa din pong magandang bagay kung bakit po makita natin yung the beauty of it, sabi po ng Psalms chapter 5 verse 3, inyo pong buksan. Psalms chapter 5 verse 3, ang sabi po dito sa verse, my voice shall thou hear in the morning. Maliwanag po ha, morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Maliwanag po dyan na sinabi na ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga tinig tuwing umaga. O Lord, in the morning will I direct my prayer. Kaya po, napakahalaga na tayo po yung manalangin tuwing umaga. Unto thee and will look up. Bakit po tayo pinapatingin ng Panginoon? Dahil gusto nang makita ng Panginoon kung gano'n na, gusto ng Panginoon na makita mo siya sa kagandahan ng kanya pong katayuan. Okay po? So tayo po nagpapasalamat na napakaganda po ng kalagayan po ng Panginoon. Then yung pong kagandahan din po ng Panginoon sa Psalms chapter 84, verse 2. Ang sabi po dyan, my soul longeth, even fainted for the courts of the Lord, my heart and my flesh cried out for the living God. Tayo po ba may ganyang pang katayuan na tayo talaga'y miss natin ang Panginoon, na tayo ay parang ang layo-layo natin sa Panginoon or parang ang tingin natin sa ating sarili, tayo okay na. Pag nakita natin ang ating sarili okay na, doon tayo po nadadaya ng Panginoon. Tayo palaging malayo sa Panginoon. Kaya po dapat tayo laging ma-miss natin at tayo mag-take action para tayo muling mapalapit sa Panginoon. Ano pong dapat natin gawin? Ating tingnan yung ganda ng kalagayan po ng Panginoon. Okay po, yung kalagandahan ay kiligtas. Yung laging palalaman ng ating mensahe, babalikin mo palagi ang iyong kaligtasan. Hindi mo makikita ang ganda ng Panginoon kung hindi ka naligtas. Gumaling ka na. Ikaw man ay maging kareliyoso na, ikaw na ang pinakamabait na kapitbahay, ikaw na ang pinakamabait na tao, or kayo maging qualified na maging santo, kung hindi ka maligtas, hindi mo makita ang kagandahan po ng Panginoon. So yan po ang under po ng the beauty of it. Pangalawang pong kagandahan, yung hanapin po ang Panginoon ng maaga, ito po ginawa na po ng mga Bible character na makikita po natin. May example po dyan kung ito po yung madami, pero ating pong bilisan lamang po para makita po natin na hindi po ito ngayon lamang in-implement. Okay po? Hindi ito sa Baptist churches lamang in-implement, hindi ito sa JABC lamang ginagawa. Ito po yung matagal nang ginagawa ng mga early Christians at ng mga Bible characters. At makikita po natin kung paanong kagaling at kaganda ang ginawa po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito niyo po ang sabi dyan kung naisulat ka po. Yung una po, si Abraham rose up early in the morning, split the wood for the burnt offering, and went to worship. Ito niyo po, rose up early. Maaga po talaga siyang bumangon. Hindi siya maagang nagising at nakahiga pa din. Siya po yung nagising na at bumangon. Next po. Next pong, si Moses po ay rise early in the morning. Hindi po tuwing gabi, yan po yung morning, maliwanag, to do the Lord's bidding. Next po, na Moses rose early in the morning to worship and to read the book of the covenant. Kaya po biblical talaga magbasa ng Biblia tuwing umaga. In the hearing of the people. Next po, Moses rose early in the morning to meet the Lord. Tingnan niyo po kung gaano kagandang ginawa ni Moses. Siya'y gumising ng maaga para ano po? Para makapag-meet sa atin pong Panginoon. Next po, si Joshua po. Yan, si Joshua po. Ito po yung Joshua ng Bible. Rose early in the morning to heed God's specified instruction. So, meron siyang ini-instruct ang Panginoon. Ang ginawa po ni Joshua, siya po yung gumising ng maaga. Next po, Joshua rose early in the morning when there was sin that needed to be eradicated. So, yun po ang kanyang ginawa. Alam niyang mayroong kasalanan siyang dapat i-rebuke. Siya po'y gumising ng maaga. Next po. Si Gideon rose early in the morning to find the Lord's favor on him. So, kita po natin kung gaano kaganda ang ginawa po ng Panginoon sa buhay ni Gideon. Bakit po? Dahil siya naggumising ng maaga. Next po. Samuel parents, Elkanah and Hannah, rose early in the morning and worship before the Lord. Meron silang nais hilingin sa Panginoon at ang kanila pong ginawa. Sila po'y gumising ng maaga. Next po. Samuel rose early in the morning to handle a hard task for the Lord. So
So meron task na ibinibigay po kay Samuel na kanyang ginawang una, siya po'y gumising ng maaga. Next po, si David, na ating po pinag-aaral ngayon, rose early in the morning in order to obey his father's command to him. So ito po yung dadalhan niya ng binalot ang kanyang mga kapatid na sa labanan. Ang kanya pong ginawa, siya'y gumising ng maaga. Next po, si Hezekiah rose early to worship and sacrifice to God and restore the people to God. Next po, si Job made it his habit to rise early. Habit niya na, hindi lang siya duty. Isa niyang habit na gumising ng maaga and offer burnt offering on behalf of his children. Kaya mga magulang, ito ay isang example sa atin si Job na siya ay gumigising ng maaga para po maghandog sa Panginoon, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Okay po? Next po. Yan, ang Panginoong Sus po natin, mismo, ay gumising ng maaga. Tayo nga mga kanyang iniligtas ay, kung ang Panginoong Sus natin na tagapagligtas ay gumigising ng maaga, paano pa tayo mga iniligtas lamang din? Kung ang Panginoong Sus ngay Diyos na ay gumigising pa din ng maaga, paano tayo mga tao lamang? Anong ating dahilan para tayo hindi gumising ng maaga? Si Jesus, ang Panginoon natin, rose a long while before daylight. Wala pang sinag ng araw at nananalangin. Next po, ang Panginoong Sus po uli ay early in the morning to teach people about God. Siya'y gumising ng maaga para magturo po ng salita ng Panginoon. Next po, mga faithful women, ay hinanap po ang Panginoon sa libingan ng napakaaga para po hanapin yung pong libingan ng Panginoon. At panghuli po, the apostles arose early in the morning and taught. Yan po ilan lamang, napakadami po pong example sa Biblia na sila po'y gumising ng maaga para ano? Para po hanapin ng Panginoon, para maglingkod sa Panginoon, at para paglingkuran po ang Panginoon. Kaya po isang hamon sa atin para makita natin yung the beauty of it, yung ganda na ito, yung ganda na makita natin yung kagandahan ng Panginoon at yung ganda na ito hindi nga ngayon lamang ginagawa. Ito po'y dati nang ginawa at kung dating pinagpala ng Panginoon ang mga taong humanap sa Kanya ng maaga, ganoon din po tayo ngayon kung tayo hanapin natin siyang maaga at makikipag-usap po sa Kanya. At isa po nating example dyan ay ang ating pong pastor. Ang ating pong pastor ay isa din nating ehemplo. Kung ang pastor po natin ay gumigising ng maaga para manalangin, tayo pong members ay gumising din ng maaga. Kaya nga sabi ko, ito yung mensahe po natin. Kaya ako'y laging nag-pray ng Panginoon sa Panginoon. Panginoon, alam mo ang buhay. Minsan, alam mo din ako'y tinatanghali din ng gising at tinatamaan din po ang inyong lingkod sa ganito mong mensahe. Pero anong ating dahilan kung bakit pa rin tayo hahanapin ng Panginoon sa maaga? Bakit? Ito'y ginawa ng Panginoon at ito'y kanyang utos. At ang ating mong pastor ay nanalangin para sa atin, isa-isa, kada umaga. At yun po isang blessing po sa atin. Alam natin kung bakit mayroon tayong mga achievements, kasama po natin ang ating pastor. Kasama natin ating mga kapatiran. Kaya ito isang hamon na sa atin, kung tayo po'y kanyang ipinapanalangin, tayo po'y manalangin din sa kanya. So makikita po natin, number 1, the beauty of it, yung ganda ng Panginoon, yung ganda na merong gumawa na, merong pattern na ipinakita sa atin ng Panginoon, at yung ganda ng ginawa ng Panginoon sa mga taong naghanap sa kanya ng maaga. The beauty of it. Number 2 po. Yan, mabilis po tayo ngayong gabi. Number 2, the blessing of it. Yan, makikita po natin yung blessing naman po ng hanapin po natin ang Panginoon. Tingnan niyo po ang verse 5. Pakibasa po ng lahat ng nasa kaliwa. Tingnan niyo po yung unang blessing po na ipinakita po ng Panginoon sa verse 5. My soul shall be satisfied, hindi lang mapunan, kundi satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Yung pong hanapin ng Panginoon ng maaga, ay isa pong, meron pong blessing doon. Hindi siya isang duty lamang, hindi siya lamang dahil sinabi ng Bible, kundi meron po talagang blessing ang Panginoon sa mga tao at sa kanyang mga iniligtas kung siya po hanapin nating maaga. Bakit? Ito niyo pong unang blessing po sa atin. Sa Psalms chapter 5 verse 3. Ang sabi po ng Psalms, my voice shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Ang una pong blessing natin
Sa umaga, pag tayo nahanapin natin siya ng maaga, yung tayo magising pa. Hindi ka po, walang blessing kung ikipatay na tuwing umaga. Paano ka hahanap sa Panginoon kung ikipatay na, kung ikimatigas na, kung ikinilalangaw na? Unang blessing, ikibuhay pa. Kaya po isang hamon sa atin kung ikibinubuhay pa ng Panginoon, hanapin po siya ng maaga at manalangin sa Kanya. Hindi ka naman paghahanap pa ng Panginoon kung ikipatay na eh. Pero dahil kay ginising pa niya, binigyan ka pa ng bagong araw, binigyan ka niya pa ng bagong lakas, hanapin mo siyang maaga. Makipag-usap ka sa Kanya dahil ikay kanya pang binubuhay. Mabuhay po'y biyaya ng Panginoon. Huwag niyo pong aalisin na yan isang normal na bagay. Ang mabuhay po'y biyaya ng Panginoon. Isa po'y isang napakalaking blessing. Bakit? Ang buhay po'y gumanda lang iyong bahay, gumanda lang iyong sakyan, gumanda lang iyong achievements at ikipatay na. Wala na. Iba na makikinabang niyan. Kaya yung tayo po'y mabuhay, isa pong malaking biyaya po ng Panginoon. Kaya ang manalangin sa umaga ay pagpapasalamat na tayo nagising pa. Lord, salamat ako'y nagising pa. Salamat. Hindi ka binangungot. Hindi ka hinart attack habang ikitulog. Hindi ka walang nangyayari sa'yo. Alam niyo po ba, madalas sa mga suicide ay nangyayari tuwing madaling araw. Tuwing gabi. Pero salamat, ginaguide pa ng Panginoon ang ating isip. Hindi niya pa naglilid na alam niyo pa ba ang gawa ng kaaway? Ating pong madadaanan yan mamaya. Pero yung blessing po na tayo magising pa, yan po yung malaking biyaya po ng Panginoon. Yung kay magising na hindi kulang ang iyong kamay. Sipin mo, kada umaga nagkukulang ka ng parte ng katawan. Hindi ganun. Pero ang Panginoon po, siya'y napakabuti sa ating kada araw at yan po yung magsisimula na tayo pa'y Kanyang binubuhay. Hindi naman yan sa katayuan natin, yung kumain ng lechon ng gabi at kumain ng sardinas ng gabi. Hindi makapagsabi kung sinong buhay kinabukasan. Wala naman sa kinakain yan eh. Yung natulog sa hotel, at natulog sa bubong ng bahay. Hindi nila alam kung sinong mabubuhay sa kanilang kinabukasan. At tayo mismo, yung Kristiyano ay namamatay at yung unbeliever ay namamatay. Ibig sabihin, ako at ikaw ay darating sa point na yon. Pero ang salamat po sa Panginoon kung bakit tayo makikipag-usap sa Kanya ng maaga dahil po tayo Kanya pang binubuhay. The blessing of it. Pangalawa po ay yung pong makalapit sa Panginoon. Alam niyo po ba, isang blessing din na tayo po yung makalapit sa Panginoon. Kung inyo pong naalala yung pong kasal ni Mandanas, dumating po ang presidente. Wag po yung kissing scene ang inyong alalahanin. Wag po yun. Ang inyong mga alalahanin, yung pong dumating si Ferdinand Marcos. Tawa si Laurel. Si Ferdinand Marcos po dumating sa Batangas City. At alam niyo po, sigurado kami na bawat lugar doon, mayroong mga chopper na may mga nagbabantay, may mga security nagbabantay, at hindi ka basta-basta makakalapit sa taong yon. Presidente yon. Ganon din sa mga mataas na mga katayon dito sa lupa. Hindi ka basta-basta makakalapit. Kaya po yung tayo makalapit sa Panginoon, isa pong napakalaking blessing. Yung ikay makapag-usap sa Panginoon, gawin mo yan sa presidente, palapit ka pa lang, binaril ka na. Ikay lumapit sa isang mataas na katayuan, hindi mo kayang basta-basta lumapit. Pero salamat, yung Panginoon ng mga Panginoon, yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ay pwede mong lapitan. At yun po isang napakaling blessing po ng Panginoon. Ikay makalapit sa Kanya, isang malaking biyaya na tayo ay makalapit sa Panginoon. Kung hindi lamang dahil sa Panginoong Sus. Tayo sabi nga, hindi natin kayang lumapit sa Panginoon kung tayo hindi niya ilalapit. Sa ating katayuan, hindi naman tayo naghahanap sa Panginoon, tayo unbeliever. Meron ka dito pong hanap na hanap sa church. Binabible study nga ipatakas pa. Binibisita na nga ipatago pa. Pero salamat na tayo po'y pwede na pong makalapit sa Panginoon dahil po tayo unang inilapit ng Panginoon. We love Him because He first loved us. Tayo makakalapit sa Kanya dahil tayo unang siyang lumapit sa atin. At yun po'y napakalaking biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y nagpapasalamat din yung the blessing of it na ang ating pong Panginoon hindi performance-based. Paano kung tayo kakausapin lamang ng Panginoon kapag ang iyong Biblia iyong nang natapos? Pag ang iyong every Sunday ay walang mintis, saka ka lang kakausapin ng Panginoon. Saka ka lang kakausapin ng Panginoon pag ang iyong tithes ay kompleto. Pag ang iyong offering ay lagi mo nabibigay, pag ikay nag-first fruit. Pero salamat, ang Panginoon po ay hindi performance-based. Pero hindi dapat natin maging hugot para tayo hindi magsikap sa Panginoon, kundi lagi maging hamon na isang biyaya po ang makalapit po sa Panginoon. Hindi po performance-based ang Panginoon.
Kaya po yun ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo makalapit sa Kanya, sa atin pong Panginoon. Sa mga mataas sa tao, hindi tayo basta-basta pwede makipag-usap o makamalapit. Pero sa Diyos, isang panalangin lamang ay anong laking biyaya po ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang Panginoon ay one call away. A call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest. Not, kung ang mundo nga daw po ay merong 911, meron tayong 333. Ano po yun? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee. Salamat na meron pong ipinapaalala palagi sa atin ng Panginoon na tayo po'y pwedeng tumawag sa Kanya. Hindi lang basta tumawag, tayo Kanyang sasagutin sa kanyang pong mga panalangin. Kaya po isang napalaking biyaya po ng Panginoon na tayo po ay siya makita po natin tuwing umaga. Yung iyong matay makamulat pa tuwing umaga, yung ikay makabangon, yung iyong magawa mo, maghapon mong gawain at makikay makatulog at makabangon muli. Sapat na para kayo makipag-usap sa Panginoon. At doon po natin makikita yung beauty po ng Panginoon at yung blessing na meron po na siya hanapin nating maaga. Kahirap na tayo tayo suyuin ng Panginoon. Tayo po'y, huy, gising na. Ako na tayo na may mag-usap. Paano kayang gano'n? Huy, gising na. At tayo magde-devotion na. Ganun madalas na nangyari sa atin eh. Kung tayo mga unbeliever, tanda ko po na kayo nasa backsliding, ako po'y maaga nagising. Alam niyo po kung bakit? Hindi po ako sana natulog. Ang ginagawa ko po, magdamag akong gising hanggang alas 6, naglalaro na kung ano-ano, then tulog ko na alas 7, gising ko na mga alas 4. At yun. At ako nagpapasalamat sa Panginoon na ako inalis niya doon. Na ako inalis niya sa walang kakwentang bagay na ginagawa tuwing madaling araw. Tingnan po yung mga buhay, kung kayo hindi naligtas, ano kayo inyong ginagawa tuwing madaling araw? Baka meron dito mga nagtutulak ng shabu, may mga sari-sari na mga pinagagawa, may mga nasa balagtas na. Tuwing madaling araw din naman eh. Pero salamat, yung blessing ng Panginoon na tayo Kanyang inaligtas. Tayo inalis niya sa mga sari-sari nating kayang gawin. At pwedeng mangyari po yun sa atin. Pero salamat na tayo po'y Kanyang iligtas. Kaya po yun ay napalaki pong biyaya ng Panginoon yung buhay at yung pong makalapit sa Kanya. Itetik po natin palagi yung isang napalaking biyaya po ng Panginoon. Huwag nating gagawin parang cliche na lamang or nakagisnan or yan ang sabi ni pastor or yan sabi ng mga workers, yan ang sabi ng kung ano-ano. Yan po yung sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng James 4:14. Ito po yung familiar verses sa atin. Pero muling paalala po sa atin, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Tayo mayroong plano bukas, tayo paalis, tayo pa school, pa trabaho, mag-aalam ng baka bukas, o kung ano mang gagawin natin, pwede natin pagplanuhan. Pero sabi ng Biblia, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngay parang isang singaw, na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Maikli po ang buhay. Tayo naman hindi naman tayo may hawak ng ating buhay eh. Hindi naman tayo ay nagpapalawig ng ating buhay. Ang Panginoon pa din po ang may-ari ng ating buhay. At anytime, pwede niyang kunin ang ating buhay. Sabi nga, kung alam mong ikay kukunin na bukas, anong iyong gagawin ngayon? Sisikap ka na, sisipag ka na, tatapusin mo ng Biblia ng isang upuan. Bakit? Mawawala ka na bukas eh. Ikaw ay maglilingkod na, ikaw ay magbibigay na, ikaw ay kakanta na sa choir, ikaw na aayusin mo ng iyong buhay. Bakit? Mamamatay ka na bukas. At alam niyo po ba, yan ang sinasabi ng verse na yan. Ikaw ay pwedeng mamatay na bukas. Anong ating iaharap sa Panginoon? Ano ang ire-report natin sa Panginoon? Na tayo kinuha ng Panginoon, tayo nagkakasala pa din, na tayo naglalahuga pa din, na tayo ay nagpapabonjing-bonjing pa din. Sabi po ng Biblia, hindi natin alam kung anong pwedeng ilabas ng bukas. Kaya makipag-usap po sa Panginoon tuwing umaga, ay napalaking biyaya na po ng Panginoon. So number 1, the beauty of it. Number 2, the blessing of it. Number 3, the battle for it. Alam niyo po bang meron talagang digmaan sa pakikipag-usap sa Panginoon tuwing umaga? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 8 sa Psalms chapter 63. Verse 8 niya. Tingnan po natin kung ano yung mga battle. At alam mo kung ito yung battle ko at battle niyo din. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 8. My soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. Yung pong sa Tagalog, pwede po ba natin makita yung Tagalog?
Kung bakit po ang kaluluwa kayo nanonood na mainam sa iyo, inaalalayan ako ng iyong kanan. Kung bakit po tayo inaalalayan ng Panginoon? Dahil alam niyang meron tayong battle. Tayo po inaalalayan ng Panginoon. Si David, ang kanyang battle ay yung mga humahabol sa kanyang mga kaaway. Meron siyang, anytime pwede siyang sugudin, anytime pwede siyang matagpuan. At yun ang kanyang battle, merong mga humahabol sa kanya. Kaya ang ginawa ni David, para masolusyonan yung kanyang battle, siya ang kanyang ginawa, hinahanap niya ang Panginoon ng maaga. Dahil alam niyang may kalaban siya, alam niyang active sila, alam niyang seryoso ang kanyang mga humahabol sa kanya, seryoso ang kanyang mga kaaway, active sila, and they're willing to kill David. Dahil sa utos po ni Absalom, kaya alam ni David na mayroong humahabol sa kanya, mayroong battle, mayroong siyang kaaway. At alam niyo po ba, hindi lang si David ang mayroong battle. Ikaw at ako'y mayroon ding battle. Lalong higit tuwing umaga. Tayo po kaya, bakit hindi natin mahanap ang Panginoon ng masikap at maaga? Kala po ba natin ay wala tayong kaaway? Or akala natin ay chill lang ating kaaway? Bakit tayo hindi natin kayang gumising ng maaga? Bakit? Akala ba natin ay tayo ay malakas? Akala ba natin tayo malapit sa Panginoon? Akala ba natin tayo espiritual? Merong kaaway na nakatingin sa'yo. Merong kaaway na tsumetsimpo lamang at pwede kang ibagsak sa kasalanan. Ika'y harok pa ang tumbong, ang kaaway mo'y nakatingin na sa iyo. Ano kayang gagawin ng taong ito? Paano ko kaya tutusuksuhin? Paano ko kaya ito paggagawin ng kasalanan? Paano ko kaya pababalikin ito sa dati niyang ginagawa? Ang ating pong kaaway ay active. Kung paano ang kaaway ni David noon ay active, ganoon din po ang mga kaaway natin ngayon. Sila ay active, ang ating dating buhay, ang diablo mismo ay active po para sa iyong buhay at inaabangan ng iyong buhay. Kaya anong ating dapat gawin? Katulad ng ginawa ni David, hanapin ang Panginoon, early will I seek thee. Kung paano alam natin. Kasi pag alam po natin na meron tayong kaaway, hindi tayo basta-basta chill lang. Kung ikay merong death threat na nasa iyo, hindi ka basta-basta lalabas. Bakit merong bodyguard? Bakit naka-bulletproof? Bakit alam mo na pwede mayroong mangyari sa'yo? Ganun din dapat ang maging kalagayan natin dapat. Alam dapat natin na meron tayong battle araw-araw. At meron po tayong kaaway nakabang po sa atin. Palaging nababanggit na we still on the battle. Ito laging nababanggit sa preaching. Tayo po nasa gera. Wala tayo sa isang Disney World. Wala tayo sa isang outingan. Tayo nasa isang battle. Kalaban mo ang diablo. Kaaway mo ang iyong sarili. Madami kang kaaway, kaya walang time para kayo magpa-chill-chill sa iyong buhay. Kaya salamat na pwede natin mapagtagumpayan yung mga battle natin. At isa din pong battle sa atin, yung pong nakaraan po nating preaching, sabi po ng Matthew 26 verse 41. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Matthew chapter 26 verse 41. Ang sabi po diyan, ito yung pinag-aralan po natin last week at napaganda po ng mensahe. At ito yung paalala pong muli sa atin dahil alam ko nakalimutan nyo na po ang mensahe nung nakaraan. Kung bakit po palagi tayo meron prayer meeting, kung bakit palit-ulit, hindi naman para dahil matigas sa atin, dahil tayo makakalimutin. Pero sabi po diyan, ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig. Gusto naman nating manalangin tuwing umaga Kasarap na tayo mag-pray tuwing umaga, kasarap tayo magbubulit tuwing umaga, kasarap na tayo magbabasa tuwing umaga, pero sabi ng Biblia, datapwat mahina ang laman. Tingnan niyo po ang una nating battle of the blanket. Alam niyo po ba yon? Pag paghiga natin, lalo pag malamig, pambera pagbangon mo, magpe-pray ka na, pero yung kumot mo hinihila ka ulit pahiga. Hindi isang battle na po yun sa atin, na tayo makatulog uli. Pag tayo nanalangin, magpe-pray ka, Panginoon, magandang umaga po. Wala na uli. Nawala na ko na sa ulit mo. Merong battle. Merong ang battle sa yung kumot, yung unan mo, sabi mo, sasandal lang po ako Panginoon ng kaunti, pe-pray kang ganon. Wala na uli. Lumipad na. Tulog na uli. Yan po ito yung umaga. At alam ko mo kayo aminado, meron po ba dito talagang, ako brother, ay talagang magaling ito yung umaga. Depende nga lang po kung kayo ay talagang gising na gising yan. Pero, alam niyo po, meron po talaga tayong battle ito yung umaga. Yung una natin, battle of the blanket, yung old nature natin, ay kalaban din natin ito yung umaga. Lalo po kami mga kabataan, ang kaming yung sabi nga ng mga magulang,
tuyo ng ipot, tulog ka pa din. Tirik ng araw, naandyan ka pa din sa higian. Ang dami mga nanay po ganun eh. Sa mga kabataan, yung old nature natin, tayo ay tamad. Sabi dyan, yung espiritu natin ay gustong manalangin ng maaga, gusto natin magbasa ng Biblia, pero pag yung talagang yung maganda yung simoy ng hangin, ikatalo na ulit, lalo nung pag nasa aircon, yung mga bangong unan, yung hindi amoy pera, yung masarap ang pagkakaunan, yung malambot yung comforter, ay katalo na. Pero salamat po, pwede natin mapaglabanan yung battle na yon, yung battle of the blanket, yung ating old nature, yung ating katamaran, yung ating kabisihan. Yan po yung madami sa atin nagiging nakikipaglaban dito. Madami pa akong gagawin. Yung anak ko, may binalot pang gagawin, mamalansya pa ng damit, may baboy pa akong pakainin, meron pa akong event na gagawin. Yan po yung battle natin, yung tayo maging busy. Yung pagising mo, ano kayang aking lulutuin? Ano kayang aming uulamin ngayong umaga? Ano kayang mangyayari sa aking trabaho? Ano kayang ganito ganyan? Kabisihan, ang kalaban po natin tuwing umaga. At naglalak po tayo anong ating ipa-priority. Sabi daw po ng isang there's no sense balance. Wala daw pong balanse. Meron kang dapat unahin. Meron po ba ditong walang ginagawa sa buhay? Mahirap yan pag wala kang ginagawa sa buhay. Lahat tayo meron kayo nabibisihan, lahat tayo meron dapat gawin. Pero ano pong pinapakita ng Panginoon? Early will I seek thee. Bakit? Alam ng Panginoon na meron kang battle. At para mapagtagumpayan mo yung battle, para mapaghandaan mo ito, gumising ka ng maaga at makipag-usap sa Panginoon. Unahin mo siya. Alam naman ng Panginoon na meron kang anak na papapasukin. Alam ng Panginoon na meron kang dapat gawin. Alam ng Panginoon na meron kang pasok. Alam ng Panginoon na meron kang trabaho. Pero alam din ng Panginoon na dapat mong paghandaan yan. Kailangan mong manalangin muna. Kailangan muna makapag-meet sa Panginoon. Sabi nga nung isa pong sikat, hindi ko na po na-search kung sino. Sabi niya, madami akong gagawin ngayong araw, kaya dapat mas madami akong time sa Panginoon. Huwag nating maging dahilan natin na ako'y madaming gagawin, na ako ay busy, na ako ay wala ng time diyan. Diyan na po babagsak yan. Alam niyo mo, meron talagang battle sa atin. Merong kaaway na, yan na, busy na siya, pwede na akong pumasok. Alam niyo po yun, may nag-aabang sa atin, yung ating kabisihan, yung ating paligid. Yan po yung battle din natin. Pag meron ng, alam niyo po, pag ikinagising ng tanghali, ay yung kapitbahay nagsisigawan na. Alam mo yung iyong utak ay talagang parang late ka na. Bakit? Tanghali na po tayo, nagising. Pero paano natin siya mapapaglabanan? Yung battle natin sa ating kumot, sa ating katamaran, sa ating trabaho, alaga, anak, apo, paligid. Paano po? Early will I seek thee. Tayo gumising ng maaga, mapaghandaan ang mga bagay-bagay. Tayo nga hindi papayag na isang bagay na importante, hindi natin mapaghandaan. Gabi pa lang namamalansya na. Yung mga gagawin ay dapat okay na. Bakit? Importante yung gagawin mo kinabukasan eh. Kailangan mong paghandaan. Ayaw natin na tayo hindi prepared. Ang maghapon po'y dapat din natin paghandaan. Paano? Tayo po'y makipag-usap sa Panginoon. Huwag tayo magpapatalo sa laban. Sabi nga, we are more than conqueror. Tayo panalo na eh, pero tayo ay nasa labanan pa din po. At kailangan natin siyang paglabanan at pagtagumpayan. Alam naman natin tayo ay mahina sa kumot. Pagkabangon, magtikulop na agad ng kumot. Alam naman natin pag tayo napahiga, tayo makakatulog ulit, bumangon at maligo, magmumog, gawin. Ang mga bagay, alam naman po yun ng Panginoon, alam natin yan na tayo kalaban natin. Tayo ba'y magpapatalo diyan? Tayo ba'y magpapaisa sa kaaway? Hindi po. Fight the battle. Seek the Lord early. Then, ang sabi po, number 1, the beauty of it, the blessing of it, then yung pong the battle of it. Meron pong ganda, ang makipag-usap po sa Panginoon. Merong blessing, ang siya'y hanapin ng maaga at makipag-usap po sa Kanya. At meron din pong battle na tayo pong kinakaharap tuwing umaga. At dapat po tayo maging ready diyan. Number 4, the benefit of it. Okay, so tapos po tayo sa ganda, sa blessing, sa battle. Ano namang ating mapapakinabang? Kasi ganyan po ang tao eh. Anong papakinabang ko diyan? Anong aking mahihita diyan? Sinabi po yun ng verse 4. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 4. Pasabay-sabay niyo po uling basahin. Ready now? Read.
Then, jump po tayo sa verse 9. Sabi po ng verse 9, "But those that seek my soul to destroy it shall go under the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speaketh lies shall be stopped." Diyan po ay pinakita ng Panginoon at pinakilala niya kay David na yung kanyang pinagdadaanan ngayon, yung kanyang mga kaaway, ay merong alam ng Panginoon ang pwedeng mangyari sa kanila. At alam ng Panginoon na David, ikay panalo. Panalo ka sa battle na yung pinaglalabanan. Pero, at yun ang unang benefit ni David. Kay David, ang naging benefit sa kanya ay hanapin ng Panginoon. Yung pong tayo hanapin natin ng Panginoon, benefit na agad sa atin yun. Yung tayo ay magising timaga, benefit na po natin yun. Yung tayo ay maligtas, benefit na po natin yun. Lalong higit kung tayo po yung makikipag-usap sa Kanya. Kay David po yung future hope ng tagumpay. Alam niyo mo ba tayo may future, ang future po natin napakaganda na. Tayo man ay kumain ng Panginoon ngayon, mag-rapture man ngayon, tayo palangit na. Kung talaga tayo ligtas. At sana balikan palagi ating kaligtasan at ating makikita na tayo safe na. Tingnan niyo po yung may mga insurance, ay pag meron na silang mga bagay na, miski anong mangyari sana, parang safe na sila. Bakit? Meron silang insurance. Lalo dapat tayong higit, meron po tayong assurance. Na tayo ay, ano man ang pwedeng mangyari sa atin, tayo may kunin ng Panginoon, tayo may mawala, o dumating man ang Panginoon, meron pong future hope na pinakita po ang Panginoon. Tayo po ay palangit na. At yung po yung unang benefit na sa atin. Huwag niyong iisipin na walang benefit po makipag-usap sa Panginoon tuwing umaga. Meron pong benefit po yan. At ano namang mga benefits ang makukuha natin sa pagsik sa Panginoon ng maaga at masikap? Ano po ang mga benefit na pwede natin makuha? Number 1, under po ng benefit ay spiritual benefits. Tayo po'y mahalaga na meron kang physical benefits, mahalaga ang iyong emotional and benefits, pero ating pong babalikan yung ganda ng ating pong spiritual benefits. Dahil po yung spiritual nating buhay, alam natin yan ang pinakamahina sa atin. Pwede ang iyong lakas ay malakas pa. Pwede ang iyong emotional ay nakokontrol pa. Pwede ang iyong isip ay maayos pa. Pwede yung spiritual po nating buhay. Ating pong tingnan kung ano pong ating makukuha kung ating hahanapin ng Panginoon tuwing umaga. Yung pong sa spiritual benefits, mas mahaba po ang ating panalangin. Diba po? Sino po ulit dito mga maaga nagisingin at nanalangin? Pakitaas po ng kamay. Tignan niyo po, pag inyo pong ipagkumpara, na kayo magising ng alas 7 at kayo magising ng alas 5 at kayo nanalangin, ano pong mas mahaba? Yung mas maaga. Pag kayo alas 7 na, Panginoon, salamat po sa hanggang, amen, pandalas na. Bakit? Tanghali ka na nagising. Parang ang isip mo na agad, pressured ka na agad. Pero yung benefits po ng Panginoon ay hanapin ng maaga, nakapanalangin ka na, nakapagbasa ka na ng Biblia, nakapag-share ka na ng mga post natin, ikaw ay nakapagbulay na, ikaw ay yung iyong buhay ay ready na. Napagandang benefits na po yun ng Panginoon. Mas mahaba po ang ating panalangin. Ating nabubulay, na ang ganda ng mga puno. Panginoon, salamat na kayo mayroong mga magulang, naiisa-isa mga member, naiisa-isa mga bagay na dapat ipanalangin. Yung prayer request ay yung naiisa-isa pa. Hindi mo yung kayang gawin. Gumaling ka na kung ikitang halin ng magigising. Gumaling ka na po. Ang iyong palaging isip, it's either malilit ka na or talagang wala ng laman ng iyong panalangin. Pero paano natin po mapapaglabanan yan? Seek the Lord early. Mas mahaba po ang ating panalangin. Mas masarap po magbasa ng Biblia. Di ka po, tuwing umaga, itarin niyo po, mas masarap po magbasa ng Biblia. Basta lang po nakapaghilamos at nakapagmumug na. Kasi pagising mo, Bible ka agad ang hawak, kaya ka na. Ano kung ayong naintindihan sa binabasang ito? Kasarap po na tayo ay mas masarap magbasa po ng Biblia. Mas fresh pa po kasi ang utak eh. Na tayo ay hindi pa pagod, wala pa masyadong isipin, kaya po mas masarap, makapanalangin ka pa ng ayos, makapagbabasa ka pa ng mahaba, at makapag-devotion ka pa. Hindi mo lang nabasa, nabulay, nakapagsulat ka pa ng anong naging blessing sa'yo, anong ipagpapasalamat mo, anong iyong kasalanang dapat i-confess sa Panginoon. Hindi po natin yan kayang gawin kung tayo ay wala ng time para po sa Panginoon. Si David, kaya nagawa niya makipag-usap sa Panginoon dahil hinanap ni David ang Panginoon ng maaga. Hindi yan basta nangyari na parang, malago si David. Hindi po ganun basta nangyari yun.
Mga sukat, ang ating pong kalagayan sa Panginoon, una sa ating spiritual benefits, mas mahaba ang ating panalangin, mas masarap magbasa ng Biblia, mas nakakadami. Kasi pag tanghali ka na, maka-isang chapter, parang okay na. Pero pag alam mong, mahaba pang oras, isang chapter pa uli, titingin ka ulit, mahaba pang oras, isang chapter pa uli, hanggang hindi mo nakikita, kaya nakakadami na ng iyong nababasa. Mas dumadami yung magiging paalala mo sa maghapong daraan. Okay po, so yun po yung benefits po natin sa ating spiritual na buhay. Mas magandang paalala at lakas sa buong araw na dadaan. Tingnan niyo po ang inyong buhay, ang ating pagmasdan niyo po inyong sarili or inyong tingnan niyo sarili, ang isang maghapong walang panalangin at pagbabasa po ng Biblia. Pareho naman pagod eh. Pero yung ikinakapanalangin, nakapagbasa ng Biblia, nakapagbulay, ibang harapin ang maghapong daraan. Alam mo naman mahirap ang iyong dadaanin. Alam mo meron ka pang problemang dapat gawin. Pero alam mong meron naging paalala sa iyo ang Panginoon, nakipag-usap ka na sa Kanya, napaalalahanan ka na ng Kanyang mga salita. Kasarap na tayo po ay merong lakas sa buong araw na dadaan. Kumbaga ikaw ay nakapag-almusal na sa maghapong daraan. So ang pinaka-almusal na po natin, tayo makanapag-usap sa Panginoon at tayo po ay napaalalahanan ng Kanya pong salita. Huwag po nating mamalitin ang ating spiritual na buhay na maganda. Huwag nating sabihin, di ikaw nang spiritual, ikaw nang malago, ikaw nang gantong ayos sa ganto ganyan. Hindi po, yung ating spiritual na buhay, una, ikaw makikinabang at ang nasa paligid mo. Tayo nagpe-pray ng mga, tingnan po, isa din pong spiritual benefits natin. Kapag tayo nakita ng ating mga anak, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kamag-anak, mga kasama sa bahay, na tayo maagang nagising, di ka po isang blessing na sa nila. Bagay itong anak kong ito. Kaagang gumising, wala namang ginagawa, nagbabasa lang ng Biblia. Sila mako-curious, ano meron sa taong ito? Mga kasama nga tuwing linggo. Oh, digi sa ating testimony pa lamang, sila na akin na natin. Yung tayo ay makita na nalangin, nilalaksan mo pa, Panginoon, alam kong meron ako nasa likod, itong aking na magulang na ito. Di ka po sila ba't ka kayo pinapanalangin ng taong ito? Alam niyo ba, may mga testimony dyan may mga magandang kwento dyan, na sila narinig lang sila, nanalangin na kanilang mga anak, at sila na curious, hanggang sila kanilang naranasan, at sila po naligtas din. Di ka po, yun po maganda ding testimony po natin, na tayo ay makita nila, tulad ng ahay pong dating buhay, makikita lang ako ni Papa, nagsiselfone, naglalaro, ang aga mong nagising, hindi pa po ako natutulog. Di ka kapangat ng testimony ko sa aking magulang, na ako hindi pa natutulog kalalaro. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon na sabi ko nga po, ako'y inalis na ng Panginoon doon. Na tayo pwede nang matagpuan ng ating mga pagbuklat ng iyong kwarto. Ganito, nagbabasa ng Biblia, nakatuwad at nananalangin. Di ka po kaganda noon? Kahirap na tayo ay umagang-aga pa lamang ay makikita ng ating mga kasama sa bahay na sari-sari ng mga pinagagawa. So, isa pong benefit sa Panginoon na tayo makapanalangin sa Kanya, makapagbasa sa Kanya ng Kanyang mga salita, at mapalalahanan at magkaroon ng lakas sa maghapon pong daraan. Yung pong spiritual benefit, meron pong benefit na ang Panginoon ay hanaping magat makipag-usap po sa Kanya. Huwag niyong isipin na walang nangyayari. Patience po palagi ang tinatas sa atin ng Panginoon. Kung paanong tinatas ka ng Panginoon, hanggat ang iyong panalangin na hindi pa sinasagot, ipanalangin pa natin. Hanggat ang iyong mga plano hindi pa rin tinutupad ng Panginoon, ipanalangin pa po natin. Ating palaging isang guni sa Panginoon na anumang plano na po natin. At ang Panginoon po yung nakikinig. Tayo nga dati, nung tayo mga Katoliko pa, tayo ay lumalapit sa mga rebulto na tuloy ang punas, tuloy ang pagiging debotot. Pero alam naman natin na sila hindi nakikinig. Pero dahil alam natin na mayroong tinuro sa atin na sasagutin kanya sa pamagitan ng rebultong yan, ay tuloy tayo Pero tayo pinasa tamang aral na. Ang Panginoon po'y nakikinig na sa atin. Ang Panginoon po'y palaging alam niya ang iyo po nating hihilingin. Kaya po tayo ay hanapin po natin siyang maga. So yun pong ating spiritual benefits. Yun naman pong physical benefit. Yan. Meron din pong benefit physical. Ito po nasa laman na po ang ating usapan. Sino po dito ang nagkakaroon po ng 13-month pay? Yan. Taas mo kamay. Huwag na po. Ayan. Alam ko meron kayong mga 13-month pay. Sino po meron? 13-month pay? Yan, madami. Lol. So, yung 13-month pay, bakit nga po nagkakaroon ng 13-month pay? Parang pinaka-bonus na din po, Parang bonus? Or pinagtrabahuhan din po yun? Pinagtrabahuhan din halos? Additional. Pero alam niyo po, tayo po yung meron 12 months a year. Okay po, January to December, 12 months. Gusto niyo po magkaroon ng pang 13-month?
na isa pang linggo. Sino dito gusto magkaroon ng 13 months a year? Taas mo kamay. Mas madami kang magagawa pag 13 months. O, madami sa atin ang gusto magkaroon ng 13 months. Paano po natin magagawa yan? Sabi po ng ating survey kanina, ang normal na pong gising, ito pinatunan ko lang din po kay Pastor Nimuel, ang normal na pong gising ng tao ay alas 7. So, 7 a.m., nag-start ang kanilang araw at magkakaroon ka ng 12 months. Kung ikaw daw po gigising ng 2 hours na mas maaga sa kanila, pwede kang magkaroon ng 13 months. Computin po natin. Kung tayo po magkakaroon ng extra 2 oras dahil mas gumising ka ng mas maaga, mayroon kang 2 hours a day, ilan pong araw sa isang taon? 365. So, 2 times 365 equals 730 hours. Meron kang 730 hours dahil mas maaga kang 2 oras gumising sa kanila. Yung pong 730 hours, ay merong, i-divide po natin sa 24 dahil 24 hours a day, ang magiging samot po ay 30. So, ibig sabihin, meron kang extra 30 days na hindi mo nalalaman. Ibig sabihin, kung ikaw pala alas 7 na nagigising, kung ikitanghali nagising, meron ka ng 1 buwang nalalagas. Pero para po gain natin yung pang 13 month natin, tayo po gumising ng maaga. At lalong higit, tayo po gumising ng maaga at hanapin po ang Panginoon. Meron tayong 13 month, meron tayong benefit spiritual, meron po tayong benefit physical. Habang pong diniscuss, pwede pong pa-search ng physical benefits of waking up early sa Google po. Tapos po ating tingnan. Tingnan din po yung pong benefit physical, mas energetic pag pumaagang nagising. Ito biramdam ko, pag ako'y nagising na ng alas 12, sa aking kapuyatan, wala na, masakit ng ulo, tinamad ng bumangon, tinatamad ng gumawa. Bakit? Luin parang naubos na yung lakas mo. Kagigising mo pa lang naman. Pero bakit po? Ganun, dahil naubos na yung oras mo Naubos na yung oras natin sa tulog. Pero kung tayo po yung magigising ng maaga, meron ka ng benefit spiritual, meron pang benefit physical. Mas energetic po kung tayo maagang gigising. Mas masarap sa lubungin ng araw na maagang nagising. Mas magagawa mo ang iyong mga priorities. Makapagbasa ng Biblia, makapanalangin ka na, mas makakagawa ng binalot ng iyong anak, mas makakapagplansya ka ng uniform ng iyong anak, mas makakapangumpay ka na, or meron ka ng mga dapat gawin. Makapagpakain ka na ng iyong hayop, makapasok ka sa iyong maaga sa iyong trabaho, hindi ka hassle. Dahil po yung isang malaking benefit po ng Panginoon. Dahil po tayo nagising ng maaga, mas magagawa natin yung ating priorities. Wala masyadong pressure, mas magaan ang maghapon pong daraan. Maagang masisimulan ng mga gawain at trabaho at mas productive po na araw. Tingnan niyo po, mas productive tayo Tingnan niyo po yung mga taong parang lutang. Tanong niyo kung anong oras na nagising. Alas 8 na nagising kaya garni. Bakit? Meron niyang, may effect po yung pag-ising po ng maaga. Pwede pong patingnan po nating lumabas. So ito po yung pwede din po yung search to, hindi ko ito gawa-gawa. Ito po yung benefit mismo ng pag-ising po sa maaga. Ng maaga. Ating pong tingnan. Pero makikita po natin, habang binabalikan po, meron po talagang benefit may pag-usap po sa Panginoon. Yan. Benefits of waking up early. When it comes to benefit of being an early riser, yan. Waking up early helps regulate your circadian rhythm. Yan po, kung ano man po yung circadian. Yung mga... ano? Hindi po. Yan pong, yung sa baba po, yung number 2. Yan dito. Taas po pala. Yan. Getting light first thing in the morning helps set our circadian rhythm. Vitamin D nga po, nakukuha sa araw. Vitamin D. Tama. Kasi po, ang vitamin D po, sa umaga yan nakukuha, yung unang sikat ng araw, yung hindi pa masakit. Ay, C? Vitamin C po ba? D. D nga po, D. Alam ko nga po, D. Pag ikaw din nasisikatan ng araw, meron kang agad vitamins na nakukuha. Yan po kung ikaw magpapaaraw. Kaya po kayo lumabas din pagka umaga. Maglakad-lakad. Getting light first, the circadian rhythm is the body internal 24-hour cycle. So, mas makakapag-circulate po ang ating katawan kapag tayo nagising po ng maaga. Number 2 po, you may boast productivity. Sabi nga po natin kanina, mas gumagana ang ating isip ng mas maayos kapag tayo gumising po ng maaga.
Wag naman po dadami ang inyong kamay. Or kaya po, the hormones level naturally ebbs and flow throughout the day, with the peak of most people being somewhere around 8 in the morning. O 8 daw po ay ayos na, lalong higit kung mga 5 or 4. Next po. Sa baba. Early risers may have lower risk of developing chronic disease. Ang chronic po yung buto. Tama ka po? Sige po, yan po. Basta physical yan. Yung yan, nakakaiwas sa malalang sakit. Yung maaga pong nagigising kasi mas nagsisirculate po ang ating katawan kapag tayo po yung maagang nagising. Ano pa po? Yan o, nakakawala daw po ng diabetes. Yan, natitinay. Maaga ka na gumising niya. Kung talaga si Kuya Riwil ay maagang nagising. Hindi, joke lang po. Number 4, waking up early may be a boon for your mental health. Mas yung ating mental health ay mas gumagana po ng ayos dahil po ng ating pagising ng maaga. Help regulate your mood and improve mental health. Tingnan po yung mga tanghal nagising pag sa yung parang magagalitin, yung may emotin dahil tanghali na nagising yung pressure po kasi nararamdaman. Next po, kung lumilipad na ang kama. Consistency is the key. Yan. Sabi nga po na 21 days consecutive, magiging habit na po natin. Wala mong madali. Hindi po basta-basta yung magising ng maaga. Yung sanay kang alas 7 nagising, hindi mo basta-basta magagawang bilang alas 4 ka magigising. Pabukas, pwedeng, kung ikisanay magising ng alas 7, gawin mo next ay gawin mo 6:30, gawin 6:20, pababa na pababa hanggang sa maging habit na po natin na magising ng maaga. Okay po, so meron talagang benefits po ang makipag-usap sa Panginoon, spiritual and physical. So wag po kayong manghihinawang gumising po ng maaga, wag niyong isipin na sayang. Wag po nating isipin parang normal na bagay. Yan po yung napakaing biyaya po ng Panginoon. So number 1, in the beauty of it, the blessing of it, meron pong ganda na makikita po natin kung tayo pagigising ng maaga. Meron blessing sa pagising po ng maaga at makipag-usap po sa Panginoon. Number 3, the battle of it, meron pong battle yan, hindi madali. Alam po yan ng Panginoon, ating pong paglabanan at ating pagtagumpayan yung pong battle diyan. At number 4, yung pong the benefit of it. Meron pong benefits yan. Yung tayo ay magising na maaga, makapagbulay, makapanalangin, makapaggawin ng mga bagay-bagay, spiritual and physical. Dako po tayo sa ating pong conclusion. Anong pong ating conclusion? Kung inyo pong nalagay dyan. Unahin natin ang Panginoon at never niya tayong iuhuli. Yan naman ay pamilya na sa ating paalala sa atin, pero yan po yung paalalang palagi sa atin. Unahin mo ang Panginoon at never kanyang iuhuli. Yung ang Panginoon ay yung unahin tuwing umaga, ang Panginoon ang gagabay sa iyong maghapon. Kasi nagpapakita din po nating dependency sa Panginoon Na Panginoon, na hindi ko kayang salubungin ng araw ng maayos, tulungan mo ako. Ipanalangin po natin yan. At ang Panginoon po, alam niya sa iyong ginagawa tuwing umaga. At sabi nga po, unahin natin ang Panginoon at never niya tayong ihuhuli. Hanapin natin siyang maaga kapag alam nating malayo tayo sa Panginoon. Kaya po sa mga nasa abroad, na wala po talagang mga physical church na naranasan, gising po ng umaga at makipag-usap po sa Panginoon. Kasi si David po, wala siyang mismong physical na pakikipag-usap po sa Panginoon sa temple. Kaya ang kanyang ginawa, siya yung nakipag-usap sa Panginoon. At tayo din, pwede nating sabihin, tayo naman pwede maging perfect attendance. Pwede naman tayo ay hindi nga naliban, pero pwedeng tayo malayo din sa Panginoon. Pwedeng kita mo sa iyong katabi, parang active-active. Pero pwedeng magkaroon din tayo ng mga panghina inner side. Paano po natin masosolusyon? Masosolusyonan, as a part of ating conclusion, ating nakita yung ganda. Sabi po diyan ay hanapin po natin ang Panginoon ng maaga kapag feeling natin ay malayo na po natin sa Panginoon. At isa din po paalala sa atin, ito po nakita ko lang din isang quotation po maganda. Huwag natin kalimutan ng Panginoon kapag nasagot na ating panalangin. Ulitin ko po, huwag natin kalimutan ng Panginoon kapag nasagot na ating panalangin. Panginoon, gisingin mo lang ako ng maaga, ako talaga magbabasa ng Biblia. Pagkagising mo, wala na uli. Panginoon, maging tagumpay lang ako'y bahala diyan. Huwag naman natin kalimutan ng Panginoon kapag nasagot na niya ang ating panalangin. Huwag natin siyang gawing genie na pag nakuha natin, wala na. Pag nasabi ng Panginoon, ako lang ipagiging tagumpayin, magtatapat na ako sa aking giving, huwag natin kalimutan ng Panginoon, ang Panginoon. Huwag natin kalimutan ang kanyang gawain pag tayo kanya ng pinagpapala.
At yan po yung magiging, tayo po kasi, daanan ng pagpapala po ng Panginoon. Pag po, sabi nga, yun daw pong isang river, then ang dagat, meron po diyang kanal. Pag daw po dumadaan ng maayos yung tubig, anong nangyayari? Palawak ng palawak. Yan daw pong kalumpang, yan daw po yung maliit lang dating ilog. Pero dahil lagi nadadaan ng tubig, palaki ng palaki. Alam niyo po, may pagpapalang dumadating sa atin. Pero pag hindi dumadaloy sa atin at ini-stack natin, at tayo nagiging madamot, at tayo nagiging makasarili, lalong hindi po yung dadami. Tayo daw po yung maging magandang daloy po ng pagpapalan ng Panginoon. At yan po yung para din sa atin. Kung bakit po tinuro ng Panginoon ang pagbibigay? Dahil alam ng Panginoon ang tao ay madamot. Kung alam ng Panginoon ang tao ay masakim. Kaya po itinuro niya sa mga tao na ikay maging magbigay. Alam ng Panginoon na ang tao ay tanghali na magising, tinuro niya tayo yung umaga magising. Alam niya ng Panginoon ay tamad, tinuro niya tayo maging masipag. Yan po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon dahil alam ng Panginoon ang ating kalagayan. Kaya wag po natin kakalimutan ng Panginoon kapag tayo sinagutan niya sa ating mga panalangin. Nakakatakot na tayo ay masigla, nung tayo ay, sabi nga, mas maganda pang hindi na dininig ang iyong panalangin, kaya kilalayo lamang din sa Panginoon. Iyong pag-pray, Panginoon, kung itong pinagpe-pray kong ito, ay ilalayo mo ako sa iyo, huwag mo na sagutin. Mabigat po yan, pero mas isipin natin yung ating relasyon po sa Panginoon. Huwag nating isasacrifice sa mga bagay-bagay na lalong higit yung ating pong relasyon sa Panginoon sa mga bagay pong lumilipas. Lilipas yan. Ikaw ngay lilipas mismo. Hindi mo naman kayang dalhin sa langit. Hindi mo niyang kayang ibor sa lahat. Hindi naman niyang kayang itipon hanggang makadaming taon. Lilipas yan at lilipas ka din. Kaya po, huwag natin kakalimutan ng Panginoon na at yan po yung maging paalala sa atin tuwing umaga. Tuwing umaga, maging maganda po ang ating start. Kasi pag maganda po ang ating starting, sa mga karera po, yung starting ang pinaka-crucial. Pag nagsala ka ng gear, or nagsala ka ng cambio, nagsala ka ng tapak sa silinyador, wala na. Talo ka na. Ganun din po ang ating buhay. Pag sa simula pa lang, nagsala ka na, mahirap naman bumawi. Pero pwede po makabawi. Kung tayo mga ngayon ay mga tanghali pa nagigising, Andrew, kung tanghali ka man nagigising, bawi sa Panginoon. Manalangin palagi, magbasa ng kanyang mga salita, magbigay, mag-soul winning, magtapat sa kanya. Pwede pa mong bumawi. Dahil ang Panginoon po natin yung God of chances. Pwede po tayong bumawi sa Panginoon. At siya may hindi nanunumbat sa anong ating pong ginagawa. So the beauty of it, the blessing of it, the battle for it, and the benefit of it, spiritual and physical. So yung pong conclusion po natin yung panghuli. Sabi po dyan. Let's experience the beauty, the blessing, the battle, and the benefits of seeking the Lord early. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat sa mensahe ng inyong salita. Kami po ITP para po sa amin. Alam namin na kami po hindi mga perfecto. Alam namin na kami mga daming pagkukulang. Alam namin na kami po ay nakakalimot. Kaya po salamat sa paalala po muli ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maagang magising. At hindi lang basta maaga, kundi maaga po kayong hanapin, Panginoon. Dahil ito po ang magbe-benefit, Panginoon, ay kami. Kami din, Panginoon, kami po ang lumalago, kami ang mas tumitibay, kami ang mas lumalapit, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging dependent, Panginoon, sa inyo, na hindi namin kaya, or kaya naman namin, Panginoon, ipalpak aming kayang gawin. Pero salamat sa inyong biyaya na pwede po naming hawakan sa maghapong pundaraan kung kayo po ay aming unahin, Panginoon. Sabi nga po ng conclusion, kung kayo ay aming pong unahin, hindi niyo po kami ihuli, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy ma-apply ang aming pong mga napakinggan. Alam namin na ito palagi naming napapakinggan, nagiging paalala palagi. Sabi nga po ninyong salita, hindi magiging kalungkutan lamang kung palagi namin napapakinggan, Panginoon. Tulungan niyo po kaming ma-apply ito sa mga buhay at patuloy pong magkaroon ng step or mag-step forward pa kami, Panginoon, sa application po namin mga napapakinggan. Patalo pong muli sa mga nagagawang kasalanan, kayo po ang patuloy matas mapupurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayo nakayuko, nakapikit. Ako po iniwala na ang marami sa atin ay nasa kalagayan gustong bumawi. Ang matuwid ay pwedeng magkulang ng 7 beses o higit pa, pero ibinabangon uli ng Panginoon. Kung ikaw yon ay kasama ko na gustong bumawi, tayo lumuhod at manalangin sa Diyos. Ngayon kung ikaw naman ay consistent, the more na lumuhod ka para magpasalamat.
sambahin, papurihan ang Panginoon. Yan po ang nagiging salamat sa paalaala. Yan po ang talagang sakit ng spiritual life ng maraming churches.